Media Network. Nag-una sa impormasyon ug serbisyo publiko. KAMM. Pulso or punto ang hiniusang tingog sa katawhan nga nagmando sa kalambuan ug kahusay sa katilingban. Pulso or punto. Mugiya sa mga ideya aron kini maaksyonan sa mga anaa sa katungdanan. Pulso or punto musaway usab sa sayop nga binuhatan ug mupalig-on sa maayong gawi ug panig-ingnan sa tanan. Pulso or punto matag alas 6 hangtod alas 7 sa gabi. Kauban ang mga respetado ug mga inilang personalidad. James Galay. Pulso or punto sa Action Radio. Ayan, mayong gabi sa tanan sa makausapa sa gihapon sa kanunay. Inyong ubos nga higala, James Galay. Kumusta mo? Maayong gabi sa tanan, maayong Lunes nga kagabion sa to mga suking tigpanubay. Di saman mo giplastar sa tong labaw nga makagagahom uban ko ninyo mga igsoon, mga kapamilya, mga kapuso, mga kapatid, mga kasilinganan, mga kabit walay labot na no. Mga kaagri. Diba sa ato ang KAMM Media Network. Kamusta mo? Ayan, kamusta lang nag-Biyernes, may gala. It's another Monday again, pero this time, doon na lang tayo nahibilin, may gala. Wala na lang baka adlang Bill? O na mga higala kay Biyernes na? No, dali rin ba kayo mga higala mo aginod ang panahon? Doon na lang mga higala, tulog ka adlaw, mga kaigsuonan. 5 ka oras, 46 minutos, o 24 segundos. Pasko na naman sa kayanuna. Ay, mura maghigalag kanus. Alang, nagpasko! Diri sa to ang syudad. But this time, kauban na to mahigala si COVID-19. Nining atong kapaskuhan karong tuiga mga kaigsuonan. Pero sige lang, life must go on. The celebration must go on. Pero sa pinasahi, kapamaagi pag-celebra mga higala nining kapaskuhan. Today is December 21, 2020. And 3 days to go sa masagingon ko pa mga higala. Tulog ka adlaw na lang mga kaigsunan, Pasko na naman. Inaot nga itong pagsaulog mga higala, makanunayon gyud nga ibutang nato sa itong una-una na naagid si COVID sa aton taliwala. Musa, mamalingki man ta, mag-grocery, mag-shopping man ta. Naman tayo paliton nga regalo mga igsoon, kaya natin regaluhan. Una-hunaan ninyo nga anytime, kamay sipyat lang. Marigaluhan kita mga higala COVID. Kanya pag-abot mga higala sa kining kinananay bitaw no sa pagsaulog sa Pasko ug bag-ong tuig sa ato ang Noche Buena. Basig walay lasa mga higala nga to ang kinigtaon na tumurag mo naglisod. Nini mga higala nga to ang taliwala sa ato ang gisagubang karon nga problema sa COVID-19. Naot nga magpabilin gihapon nga positibo ang ato ang tuig 2021. Yung mga higala sa dili maayong kasinatian nato sa tuig 2020 mga kaigsunan. Bueno, today is Monday. Naot mga higala, naubanan ko ninyo hantod alas 7 ni atong edisyon sa magatod na pod sa mga balitang impormasyon sa Pulso por Punto sa DXGO Action Radio Monosab sa KAMM Media Network. Ayan, sa magkausap pa maayong gabi sa taming mga media partners. Ang ato ang mga higala mga media partners dina sa kining Mix FM Dipolog 105.7 FM. Ang Shine Radio, murag na ikulang Nation Radio, sa Sambuanga Sibugay 99.7 FM, Gipusanon Radio, mga higala ang 97.1 FM sa Buanga del Sur, DXGO Action Radio, o ang Mabuhay Radio 90.1 FM, Negros Oriental. Advance Happy New Year, advance Valentine's Day lang daw, para nga makauna daw mga higala, kaya halos tanan nagtimaya na mga higala o malipayon, nakasaulugan sa kapaskuhan kanatong tanan o nang hinaot mga higala nga luwas kita na magsaulog sa Pasko mga higala. Dirita sa itong pagpanagubanuman, Lunes mga higala para bag gining gikakurat no sa mga netizen, ini mga higalang nag-viral sa social media nga mga balitang impormasyon mga kaigsunan, labi na kining shooting incident mga higala dito sa may Paniki Tarlac
nag-viral mga higala ang kamatayon sa mag-ina sa kining giingon mga higalang pagpamusil sa usa ka police staff sergeant Jonel Nuica o kon senior police officer 3 buto naon totoo danis panerbisyo mga higala si police staff sergeant Jonel ambot og nanong dili niya mahanahandle ang kining iyang emosyon mga kaigsoon na nakapusil kini sa kining duha ka civilian unarmed mga higala mo to nga nag-viral siya gumikan kay nabandakitan magod no na saksihan gid mahigala sa mga netizen ang kining brutal nga kamatayon mga higala sa mag-ina mga kaigsoon ato nang pulsuhan mani unod sa tuwa mga higala pagpanaguban-uban karon pulso nakita na nato sa kanaghan higayon na mga higala insidente niini diri sa Davao City do nato naghikog doon ay pagpamusil sa iyahang mga kaubanan po mga higala nga mga miyembro sa kapulisan trigger happy ang uban mga higala no? Doon nabiki lang mga higala sa kining pamilya na musil gipusil po ng kaugalingon ay tabo na diri sa Davao katong nilabay katuigan diri sa may mental o man gipusil yung asawa gipusil po niya yung kaugalingon o sa kapulis now ang pangutana din na karon mga higala dili lalim magpulis tama ba ko? Dili lalim ang training dili lalim mga higala ang proseso nga agian dili ilalim ang mga requirements mga higala napanay series of exams series of interviews di ba og daghan pang mga kinahanglan nimo i-comply na pa mga higala gitawag nato nga kining NAPOLCOM examination nga kinahanglan nimo ipasar civil service civil service eligibility o uban pa mga requisitos no now kada tuig naga-evolve kada tuig naga-improve ang training at pangutana nganong kada tuig nagyan po mga panghirabo sama ani nahitabo dito sa may Tarlac na pa may kulang mga higala sa recruitment process sa training sa kapulisan nganong hantod karon na gihapoy mga miyembro mga higala sa kapulisan na trigger happy nganong naagihapoy mga miyembro mga higala sa PNP organization na sayon lang kayo mga higala mo gamit ang ilang armas sa pagkutlo o kinabuhi para dito na si Pitbull na mana ito pangutana asa ba ang problema na mga kaigsunan problema ba sa recruitment problema ba sa training problema ba sa organization unay problema unsay dapat buhaton para mawala rin ito happy mga higala nga to ang madunggan matagkaroon og niya may nalang gani mga higala kay wala na kaya na baniog tong mga paghitabo nga dunay mapusilan panahon mga higala sa selebrasyon sa Pasko ug bagong tuig mga kaigsoon minumtuman ninyo itong mga nilabaan katuigan daghan kay mga higala ang mga maigo sa saag na bala now karon at least no dili na saag na bala mga kaigsunan gipusin na gituyo di na problema mga higala kapulisan sa pagpangita sa mga suspect ano po din kabaro lang yapon yan ang mga higala dili na sa ito ang mga balita punto mo sa mga headlines mga lang itong pagtaga dili sa itong pagpanagubalong speaking pagpamusil hindi na lang karong magulang no o na ta mag-broadcast na nawag ako ang mga kailaw ang itong mga listeners at ang mga kabakanay diya sa may Matina Crossing tapos gipusil din na tangin yung detalye tatawag na higala makakuha tag detalye sa kababaeng gipusil sa kay salaan ni mga higala no na niya nagbuyod mga higala sa may Abertiri Matina mga kaigsoon na sa may Crossing no Matina diri sa Tadakbayan sa Davao samtang diri sa tuang pagpanaguban-uban headlines Senator Ping Lacson mga higala mo dapat iyang kuha no Ping Lacson tungod dili daw kaluyan show no mercy ang suspect mga higalas pagpamusil sa mag-ina mga kaigsunan nayo ba ito pasaylo nadara daw sa mga higala sa iyahang emosyon lamo mo ng problema mga higala dili lang sa mga pulis pero bitaw magbaton og armas Billy Joe Santos ayaw na gyud din ng armas delikado kayo oray pagbasulan ni pag-abos panahon og hinay mo mga higala kining emosyon wa mo mga higala kanang gitawag nga controls yung kaugalingon samtang sa lain pang headlines mga higala pulis nga killer nagbasol na wahin na tanan brad murag
sa istorya ano, nangilog yun eh, nangilog. Ang pag binabalik sa mga galas boarding house so sa kaisaan ng taon, naghantag og nagsabong gitang dakop sa kapulisan, wag ginahuman ng sabong mga kaigsunan. Oo. Ni People's Army. Nang sunog na tunog bako dito sa Davao del Sur, wala in town. Samtang sa balitang showbiz may gala si Andy og ang surfer ni ini. Engaged na. Kuman mga higala, pila ka anak na ba ni doon? Nakaduha man siguro na sila kato. Ano man ang uso ron, diba tuon ang panahon? Una magunitan ang babae. Diba pananghiran, pakaslan. Pero mga higala, anakan siya ka, una ka pakaslan. Kurbida ko. Ano ba ng generations mga millennials yun, Benigio Santos? Anakan siya ka, una pakaslan. Unang panahon, nabaniog mga higala nga kaslunon kung ginaligawan. Si Kwan ba? Sige. Kaslunon mo to kay katawihang engineer nga tagaligaw sa iya. Gisagot na. Kadagabi ginaligawan to ginadtuan yun. Karon, si Kwan ba? Buntis na. Munang kaslunon kay buntis. Kung una mga higala, kaslunon, kinsa ang kuan, si trabaho sa kasiyahang Kwan, bana. Karon, kakas naman, isa na kapabuntis. Generation ko rin mga higala, mahirap ko. Kailangan ng mga, itawag na spiritual intervention sa ating mga religious sector. Direta mga higala sa mga balita na, 6:23 sa ito ang mga higala niya, orasaan, direta sa ito ang pagatod. Sa mga balita ng impormasyon, Senator Lacson, mga higala, nagbutyag nga dili dapat kaluyan. Ang nadakpan o kini mga higalang ni surrender nga suspect mga higala sa pagpamusol dito sa Tarlac nga si Police Staff Sergeant o Senior Police Officer 3, Jonel Nuica. Wala pa mga higala ni Senator Ping Lacson nga para kaniya, panawagan sa liderato sa Philippine National Police na pakita og no mercy adto sa pulisan sa brutal nga pagpusil sa maginahan ito sa Paniki Tarlac. If what on the video tells the whole story, susmay na lang kay na videohan, no? Mahog to bil kung mga kaigsunan, wato mga higalay video, mahog to ni Sukol. Katungduhan, kung wato na videohan, ni Sukol to sa pagdakop. May bagong storya rin. Sa mga pamahigala ni Senator Lacson, nagsagmoy og kini sa nakitaan nga video clip nga iyang nasaksihan mga higala kini sa pagpamusil ni Master Sergeant Jonel Luisa. Nga sa mag-inahang biktima nga si Sonia Gregorio, 52 anyos, ug ang anak niya nga laki nga si Frank Anthony Gregorio, 25 anyos. Ang senador nga kanihepe sa kapulisan sa nasod nagbutyag di alay protektahan ang ugatagan og kaluoy ang skalawag nga kapulisan. Ayan. Kani di ay mga higala gamay background si Master Sergeant o Staff Sergeant Sonia Gregorio mga kini mga higalang si Master Sergeant Jonel Nuica nalambigit na din sa kasong homicide mga kaigsunan, grave misconduct kaniadto og serious neglect duty ang nasgutan nga pulis nga may pusil patay mga higala sa nakabikil niining magina nga silingan ra pod nini diya sa may Paniki Tarlac. Apil sa iya may galang atraso pagsibat nini o pagdumili na mapailalom sa drug test for bida. Kaniadto na din ni kaso may galag na ni sa 31 day nga suspension. Nasilutan na din ni bida pag buluyagon gid ni buluyagon programa. Bisa na dismiss na ang kaso bato kaniya kanatong 2016 natala sa record nga sumala pa na dismiss pa ang lain pang kaso na illegal na droga na lambigit po din panuhak. Lambigit po din sa illegal na droga ang kining nasdutan. Dito, no, kung tanawin mo may gala sa iyang accusation, posible nga, di mo tayo na masangin, no? Pero under the influence may gala, hindi normal, ang sikitan nga police may gala, pero taganang react nito sa anak, at ang babaeng anak mga kaigsunan, murag botong nakapada mga higalas emosyon sa iyang inahan. Anyway, lakbit lang na mga higalas sa background nga gawas aning kasong ikalambigitan karon sa pulis na ana din sa mga kaso kaniadto sama na lamang aning pagsibat mga higala wa nagpailalom sa drug test napo di sa kasong homicide mga higala kaniadto grave misconduct o diya nga dismiss lang kay ngano
nasettle ang mga complainant. Nako, ang sa lahat pa mga balita, may galang oras na to, 6:26 na sa kagabion. Pulis nga kila nagbasol mga higala, karon ka pa nagbasol, panuhaka ka. Nagbasol ko na sayang nahimo sa pagpatay sa maginahaan nga naakaron nga sa otoridad human nga ni surrender kini. Nagtrending sa social media may gala ang pulis sa Parañaque City sa iyahang gihimo sa maginahan dito sa may Paniki Tarlac nga mipatay may gala kang Sonia Rufino 52 anyos si Sonia Gregorio Rufino o si Frank Anthony Rufino ay 5 anyos mulupyo sa may barangay Kabayausa. Samtang ang pulis nga si Police Sub Sergeant Junel Luisa 46 anyos sa malapan ni Police Lieutenant Colonel Noriel Rombua, hepe sa Paniki Police Station nga nagatubang og kasong double murder hantod nga makaugat na higala o nakita ang kasong administratibo. Ang kini mga higala nga atubangon sa suspect. Ang nasgutan dahil mahigala nga miyembro sa kapulisan, doon na dahil mahigala bikil magsilingan kani adto sa kaso mga higalang kini nga labot sa right of way o niya suma pa mga higala ni surrender ang ato mga higala sa kapulisan sumalapan ni Brigadier General Vicente kini nga ni Leon ang kini mga higala nga nasgutan nga pulis doon na po dahil ni mga higala na kaso kani adto nga nisuway sa pagligis sa usa sa mga paryente or apo mga higalan ni Sonia Rufino na dismiss gihapon. Ako kadaghan ba mga higalan kaso ni Sir? Nako, ano wa pa ka nangilog in town? Nangilog na in town din ako. Pagka sa lahat ng mga balita, binabay kita sod mga higalas boarding house. Natusak-tusak mga higalang sa Madinonggaban ang lawas sa usak ka kinigan binabay o nga tulo ka adlaw na di kining patay so siya arkilahan ni kwarto sa report sa nanawat mahigala sa San Pedro Police labot sa usa ka lalaki kawa na kinabuhing nakaplagan mahigala sa Gilin Boarding House sa may Rizal Street Barangay 38 Sining Dakbayan sa pagpanubay nailhan ang biktima nga si Enrile Andalique, 36 anyos at empleyado kini sa MTCC. Patay lawas sa biktima nakita ni Ruel Osotel kaubanan ni ini mga higala sa boarding house ug nakaplagan nga wa nay kinabuhi mga higala sa dihang nakita-an kinakuha usab ang usa ka kitchen knife nga mooy tinubdan o mo mga higala tan-aw nga instrumento sa pagdunggab patay sa biktima. Ang paginimisigan sa San Pedro Police ang motibo o kinsa ang responsable sa maong kamatayon sa kiday nga usa ka binabae. Oras na to. Alas 6:30 na, standby magalas yung pagbalik, dugang update, dugang katikara magalas, dugang mga balita, duli lamang sa itong pagpanagubang sa programang Pulso por Punto sa DXGO o sa KAMM Media Network. Balik na, human lamang ini. King's Vitaplus Animal Feed Supplement. Ang pagtigom og abot nga magbaton ka og alkansiya apan naagi sa pag-alima og mga kahayupan. Ang pagbuhi og mga baboy, kanding, manok, pato, baka, ug uban pa. Dako ang matabang labi na sa imanong okasyon nga nagkwarta aron paspas nga makatigom og kwarta gamit na og King's Vitaplus sa paggamit. Isago lang ang usa ka kutsara sa usa ka galon nga tubig ug usa ka kutsara ngadto sa 3 ka kilo nga pulo ka adlaw. Makita na nimo ang dakong paspas nga pagtubo, bugat nga timbang, pagdaghan ug dali mo dako ang imong income sa pag-atiman og mga kahayupan. Ang King's Vitaplus Animal Feed Supplement puno sa bitamina ug minerales, amino acid, electrolytes, calcium, D3, omega 3 ug probiotics. Busa bisitahin na ang tanang Agrivet store sa tibok Pilipinas ug sugdi na ang pag-asenso kauban ang King's Vitaplus Animal Feed Supplement. Panamox Antibiotic Caplet Frequently sa Panamox Caplet gimugna aron tuyo nga makahatag og mas epektibong antibiotic sa paspas nga kaayuhan alang sa mga manok pansambong. Samtang ang Panamox Forte ang pinakauna nga antibiotic water soluble powder nga adunay upat ka combination sa human grade formulation sama sa amoxicillin, tylosin, paracetamol ug carbocysteine nga makapadali sa pag-ayo sa mga sakit sa piso sa manok nga hybrid ug bactin.
Antibiotic Caplet. Mapalit sa mga Agrivet stores. Sa Sakto ba ang paggamit ni manuhing mga piso nga hybrid o manok pang sabong? Pekto ba kini? Nasayod ka ba nga ang sayop nga paggamit og antibiotic ang hinungdan sa walay kaayuhan sa nagasakit nimo nga mga piso nga hybrid, manok pang sabong, baktin ug baboy? Maong ani ang angay nimong buhaton. Hatagi og Panamox Forte, ang pinaka-epektibo nga water-soluble powder antibiotic, pinakaunang antibiotic nga adunay upat ka combination sa human-grade formulation. Sama sa amoxicillin, xylocin, paracetamol ug carbocysteine. Sa paggamit, i-mix lang ang duha ka 5-gram pack sa isa ka galon nga tubig ug ihatag kini sulod sa upat ngadto sa 5 ka adlaw. Alang sa mas epektibong resulta, hinumdumi nga ang human-grade formulation nga gihimo alang sa hayop gigarantiya nga adunay concentrated ingredients nga mo resulta sa pinakapaspas ug epektibo nga resulta sa ayaw na og dugaya. Palit na og Panamox mga Agrivet stores sa inyong lugar. Available usab ang Panamox Caplet alang sa mga sunoy o manok pangsabong nga mapalit sa pinakaduol nga Agrivet stores sa inyong lugar. Ayan, balik ka diri mga higala sa tuang pagpanaguban-uban. Kamog gyapon na minaw diri mga higala sa pagtalbanong pulso por punto. O siyempre kini atong pagpanaguban-uban hatod kaninyo mga higala sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement o ang Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte. Ayan. At mga kaisi pero di lang sa mo manabong ron ha. Delikado mga higala ron masakpan mo sa pulisyan. Di mo nagkonsor mga higala sa sabong ron. Oo, ayan o. Ito ang mga higala ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement o ang Panamox Forte mahigala para sa inyong mga alagang hayop, sa inyong mga alagang manok. Maraming po itong higala ng ito ang pagpanagbanooban, madunggan ta mahigala siyempre sa KAMM Media Network. Ayan, nagkakusog mga higala, nagkakusog. Viewers sa mga higala sa followers sa KAMM Media Network, basa daw ang mga mensahe, no? Papabata ni sulod sa kwan, basa tag mga mensahe kay murag viral kay ning hisgutanan mahigalas pagpamusil dagan kay eksperto mga kaigsuon no nagkuan god hashtag god ning unsa to ben unsa to nak unsa tong nga ingon sa tiguang nga gipusil na maninuol siya human mga higala nag-mention sa ato nga I don't care na ay kung una, mukanta ka mga higalag, I did it my way, delikado ka. Mapusilag madunggaban. Aron mga higala, kadong I don't care. Nako, delikado po dahil nabila, delikado na. Dirita sa mga mensahe, mga higala, sa pagpanaguban-uban, looy po taon, mga higala. Yan ang giagi matusinit sa ulo in town. Staff Sergeant kining Junel Montahis, middle name ani. Huwag na ko mga kailan niya. Junel Montahis Nuica. Ayan. Kani miyembro ni sa Soko. Dugay na ni sa panerbisyo mga dugay na ni sa panerbisyo mga higala kay Senior Master Sergeant na ni. Equivalent ni research na kung may higala diri sa to ang rank classification. SPO10 na ni. SPO10. SPO3 na ni. Sayang ihang pagpanerbisyo siguro mga higala sa liderato sa Philippine National Police na pag kuan gani iyahan gining tubangon iyahan ning tubagon no ingon pa mahigala ni Sir Danao nga kung wala ni siya ni surrender
no, ato ang NCRPO kining director mga higala, si General Brigadier General Vicente Dana, kung wa daw mi-surrender ni mahigala si Police Staff Sergeant Jonel Rica, katong iyang gihimo mga higala sa duha, 40 daw ito mahitabo po sa iya. Sa surrender, kaluoy po. Pero mo ni mahigala, realidad, naging mo mabalik ang kinabuhi, mga kaigsunan, namatay ang taon tong duha mga higala. Pero makita ni mo dito, no, on the other side sa story mga higala, makita ni mo dito ang kanang gugma sa mama ba? No? Regardless ug unsa mga higalang sala man siguro unsay nahimo atong lalaki katong iyang anak, naagid si mama whatever nga mahitabo, whatever it takes, mother is mother, no? Sabi mga higala gid ang no, gigakos niya iyang anak. Kadi gid niya mga higala tugutan to the point nga nakiaway siya ngadto sa bata. No? Pansin mo, yapang nakantahan maya, ha? Ang yang matay itong bata. Bitaw, no, katong bata, mga higala anak sa pulis, dapat ipaubos to sa psychological kuan, na dapat ikwanto, i-rehab to, delikado to. No? Actually, kung tanaw ni mo ang video mga kaigsunan, taas to katong first video, ni-apil pa og dumog ang bata, ni-apil pa siya og bira sa buhok, no? Kay gisuwayan man to og bira ang katong lalaki, katong namatay mahigala nga si Koam. Katong anak, si Frank Anthony. Gisuwayan to siya og bira sa iyang agsuon. Ang bata ni-apil og budumog, ni-apil og bira sa buhok. Iko murag ini kayo pagkadako sa ginikanan natin, murag liwas papa. Delikado ka magpulis. Ang kagirita mga higala, padayon ta diri sa tuang pagpanaguban-uban, padayon ta diri mga higala sa mga balitag impormasyon. Kamagyapon na minaw mga higala diri sa atong turmo ng pulso por punto sa mga balita o sa makausapa. Ato ang mga higala mga media partners, no? Siyempre, ang atong Mix FM, Dipolog 105.7 FM, Dipolog City. Ang Sun Radio, Zamboanga Sibugay, 99.7 FM. Gipusanon Radio, 97.1 FM, Zamboanga del Sur. O siyempre, Mabuhay Radio, 90.1 FM, Negros Oriental. Merry Christmas! Advance Happy New Year and advance Valentine's Day na daan. Mga taga Negros Oriental, mga taga Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, mga taga Dipolog City. O siyempre, ato mga listeners, may gala sa DXGO Action Radio, sa magkausap pa, maayong pagpaminaw o advance Merry Christmas ka natong tanan. Dito, sabi tayo mga higalas, mga balitang impormasyon, doon na po yung mga nadakpan, mga higalang mga nanabong, o mga naghantak, mga higala. Balhog, pisuhan, mga kaigsunan, ang mga kalalakinan, 5 ang mga nadakpan ng lambigit, mga higala santak, o sabong sa may purok tres, des may barangay, Lubugan, Turil, ning dakbayan, atong nilabay, mga higala nga adlaw, o man nga doon na mga higala ni pahibalo sa informasyon. Doon na mga higala naghantak sa mga naiskutan nga lugar, na una na nga gimando sa lokal nga panggamhanan, nga dili mga higala una, o gibawal mga higala ang tanang matang sa sugal, mapasabong man, mapahantak man mga higala, o gibawal ang pagpanapok-tapok. Samtang sa lahat ng mga balita, mga miyembro, mga higala sa mga teroristang New People's Army, nanunog na po mga higala bako sa Davao del Sur. Katingadan bita, dugay na nako ni mga higala katingadan. Allergic kayo ng NPA mga higala sa bako. O kanang bulldozer. Ako nakasabot ko sa inyong ideology mga nipoy, mga NPA ba? Mas mabilib ko ninyo kung sunog ko ninyo tangki di gira. Kaya mo na ang gamit sa sundalo. No? Anong ginagamit nila ba? Tangki di gira, armored personnel. Pero kanang bako, so may kalaban-laban sa bako. Bulldozer, sunugon. Yung mabuhay ng revolutionaryong kalukan, yung siya mabuhay ng sunog ang bako, sila not sa bako sa inyong libero. Sa mga din. Yung connection sa bako, bulldozer, sa inyong pakibisog din na sa bukid. Kung gisunog ninyo, armored personnel carrier, tangki di gira, makaingon siguro kung mabuhay ang revolusyon kay nalupig ninyo, pero bako, puro bida. So, lima po, dito sila kasunog, di man nila kaya may gala, sunugon po na. Mahirap
Ay, nalang. Bitaw, napakuspika. Sige, nagpanunog, mahigalag ka ng bako. Nilabot bako, mahigala sa amadang pakigbisog na tao ng revolusyonaryong kalihukan. Bisag mahurot pa ninyong bakos Pilipinas o kanang bulldozer. Murag di igit mga higala, pwede na ninyo irason nga nagmalampuson mo sa inyong armadong pakigbisog. Bitaw mga higala. Ganun nabot naman na di as bako. Ay, hindi nila kininotong nabilin sa pagkakalimutan na iba. Ito mga higala sa balitang showbiz. Kani, kay paborito ni mga higala sa ako ang amigo nga si Billy Joe Santos kay surfer man eh. Di ba? Surfer baka Bill? Nag-dive po niya sa mga higala. Wala, lay tubig. Si Andy, o ang surfer ni ini mga higala nga kalib in part na ba? Si Andy, Vara, Andy, man, o ang surfer ni nga Filmar Alipayo. Ingon pa mga higala, engaged na duha. Sana all. Realize siguro sa iyang kapatner nga murag sige naman lang panganak. Ano na may engage? Ang nga Christmas stars, masaksihan may gasantang nga pinakataas nga oras sa gabi, mahitabo karong adlaw. Aba, karong gabi una, sa ato pa mga higala nindot na Rondel, kaya taas-taas ang atong program. Taas mo na gabi ron, sa dili tayo matapos ang galas 7, ani. Karong adlaw, taas ang gabi masaksihan ang Christmas stars nga mahitabo lamang matag alas o matag 800 ka tuig. Aba, daghan na ang mga excited na higala mo ug na makitaan ba ni Pilipinas o Davao kay murag tulo taligsik man. Bitaw mga kay sa report mahitabo lamang kini ang phenomenon matag 800 years ang pag-align sa duha ka planeta na maghiusang ilahang kahayag. Kung basihan ang istorya sa Biblia, makita sa tulo ka hari ang kining star kundi mga higala gipakataw sa Ginoong Hesukristo. Timing po, no? Ang kini mga higalang star ng Pasko. Ang simbolo mga higala na si Ginoong Hesukristo. Ato paminahon mga higala ang tipik pamahayag sa ato ang interview kaganina, no? Sa ato ang spokesperson. Actually, na-meeting si Atty. Yudisan Gutiano. Moto na delayed po dahil ko din sa pagsulod sa Zoom. Kay interview na po mga higala. Ako lang record as live ang atong interview kang spokesperson sa Police Regional Office 11, Atty. Yudisan Police Major Yudisan Gutiano sa nahitabo mga higala lagi, no? Dito sa kining Tarlac. Kung sa ba mga higala ang statement sa itong kapulisan, kay murag na generalize naman mga higala ang mga pulis nato nga medyo na ay problema mga kaigsuunan. So ato mga higala nga paminaon, no? In fairness po sa Philippine National Police Organization, no? Daghang maayong pulis. Doon nalay uban labad. Ato paminaon mga higala, ang ato ang interview kang Police Major Yudisan Gutiano, atong spokesperson sa Police Regional Office 11, ug ang mensahe po niini ug ang pagpangandam sa itong kapulisan sa taliabot ng Kapaskuhan ug pagsaulog sa bagong tuig. There are other mga probinsya na hindi nakaban ng firecrackers. Ang directive po dyan ay to ensure na mayroong firecracker zone para sa ligtas na kapaskuhan nga ng ating mga kababayan. And pagdating naman po sa mga simbang gabi, we also require the deployment of mga kapulisan na magpapatrol. Papatrol doon para mabantayan, hindi lamang yung mga incidents, at the same time monitor the compliance of the health protocols. Next Friday, ma'am, is another celebration then for the New Year celebration this next Friday. So in preparation din ng Pro 11, last mga previous years, no, may mga traditional na ginagawa yung PNP natin na ceremonial tapping of muzzle na kanilang mga firearms. This year, ma'am, gagawin puro yan ng PNP 11? Sa ngayon, wala po tayong memo regarding that. Pero pinagbabawal pa rin ho. Siyempre, pinagbabawal ho natin yung mga illegal discharge of firearm among our police.
Speaking of PNP personnel and illegal discharge of firearms, ma'am, may statement na po ba ang Police Regional Office 11 in as far as sa nangyari po doon sa may Tarlac kahapon sa involvement ni Police Staff Sergeant Jonel Nihika? O Nika? Nuhika. Oo, na suspect no sa pagpatay ng mag-ina doon sa Tarlac. Yes po, siyempre sa PRO 11 kami po ay nalulungkot at the same time na tawag dito, medyo nanlulumo doon sa pangyayari na another police officer involved. And ang ating regional director ay patuloy po na nagbibigay ng reminder sa ating mga kapulisan na to always exercise maximum tolerance, saka yung patience po talaga. At the same time, maging kalmado lahat, hindi lamang po sa professional dealings nila, kundi sa kanilang mga private dealings. Kaya po, katulad sa mga sinabi ko sa ibang interview, yung nangyari po ay isolated case. Ang isang tao ay reflect sa buong organization. Sa akin nga, for me, that is not an act of a police officer, yung ginawang ganon. Correct. Parang hindi po talaga ganun sa PNP organization. I don't think that and well, I'm pretty sure na hindi po yan ito-tolerate ng Philippine National Police. Sa ngayon naman po nakasampa na ang double murder case niya at sigurado po yung administrative case ang posible pong penalty ho nito ay dismissal from the service. Ma'am, as far as yung mga plans and programs ng recruitment, training, yung siguro yung personal handling ng situation, no, yung safety sa operation, especially yung situation na ganito. Kailangan po ba ng improvement or ano kaya ang pwedeng gawin ng PNP organization to improve no yung ganitong mga situation na ma-involve yung mga PNP personnel, especially yung pagkandak ng mga apprehension, minsan nahaluan ng mga personal at mapupunta sa ganitong mga pangyayari. Sabi ko nga po sir, yung act na yun na ginawa ni Staff Sergeant Tuesta, it's not an act of a police officer. Kami naman settled na kumbaga meron na kaming established rules on engagement na rules of engagement. Yun. Rules of engagement sa pag-arrest ng tao and pertaining to law enforcement. But then again, sabi this act is personal to Nuestra. Yes. To Staff Sergeant Nuestra, personal, probably all people, talagang medyo nawala siya sa sarili niya, nag-snap siya at yun ang nangyari. Ang inaano lang ho natin, siguro hindi lang for the police or for the entire people na may dalang baril. Maging kalmado at i-make sure na talagang huwag masyadong kumbaga, i-control ang anger management. Lalo na, i-control ang sarili lalo na kapag may dalang baril. It does not only apply to PNP or to police personnel but to everybody na meron pong baril kasi may license sila. Pero sa tingin mo, ma'am, no, kayo nadaanan nyo na rin yung training. I know na may mga anger management din na ginagawa sa inyo bago kayo makapasok talaga sa PNP organization. Sa tingin nyo, enough na po yun, ma'am? O kailangan pa ng remodification sa training o madagdagan itong training to handle situation like yung nangyari kang Staff Sergeant Jonel? Yeah, alam nyo po, marami na ho tayong mga different trainings na pag-handle. Meron na rin tayong mga psychiatric evaluation na laging in-handle. In fact, kapag merong sa COP, kapag merong police personnel siya na napapansin na medyo kakaiba ang aksyon or kilos, inaano yan, nire-recommend yan for psychiatric evaluation. Right? Sometimes po kasi hindi yan, it's not about there is lacking in the way we train people, but sometimes po talaga it's in the way it's with
within the person mismo. Personal judgment yes, yan eh. Meron talagang hindi ho natin yun, ako bilang siguro bilang isang pulis Opo. din kasi marami ho tayong maayos at mabubuting pulis. Yes. Marami po tayong mas marami pong maaayos at mabubuting pulis. Kaya hindi po hindi natin agad kumbaga hindi namin agad i-conclude na there was lacking in training, may fault, may sa aming program. Tingin ko naman po ang programa ay akma sa law enforcement ng training. Opo. Sometimes po talaga nasa pagkatauhan ng Yes, isang tao. tama. At sa situation din. At sa Minsan, situation oo. din, hindi po talaga yes sa situation din. Meron din po talagang mayroong taong biglang nag-snap, nawawala Yes. sa kanyang bisyo. But continuous naman yung pag-update ng mga programs natin. No? Pag may mga problema yung mga personnel, can appeal sa mga neuropsychiatric programs, psychosocial interventions, program organization natin. Po yan, in fact, syempre inaabangan ng ating health service din sa mental tawag Yes. ito. Psychosocial program interventions. Yung sa kasi medyo yung pagdating sa mental health. Oo, kasi nga kung hindi Galing ko sa- may mga ibang pulis tayo na Sabi na galing ko. Electric pa nagaling. may mga incident Minsan sa pressure din sa trabaho. may incidenting na suicide. Oo nga. Pero Pressure sa